Yun, magandang hapon sa ating mga ka-best friends, sa ating mga subscribers, mga followers dyan sa ating YouTube channel. Siyempre, sa hapong ito, meron naman tayong pag-uusapan na patungkol dito sa ating trike. So, marami kasing mga nagre-request sa atin patungkol dito sa ating trike, no? Yung mga update patungkol dito sa ating Rusi Chariot. So, maraming nagkaka-interest na kumuha ng ganitong trike at maraming humingi ng advice sa atin. So, tayong mga Pilipino guys ay mahilig sa mga ganito. Alam niyo kung bakit, kasi yung mga ganitong trike ay napakatipid din naman talaga. Hindi lang sa maintenance, pati sa panggasolina mga ka-best friend. So yan, sa hapong ito, sasagutin natin yung mga katanungan ng ibang ating mga subscribers at mga followers dyan sa ating YouTube channel. At syempre, ang topic natin ngayon, ito, si trike na naman na Chariot, kasi ito yung mga nire-request ng ating mga subscribers at followers dito sa ating YouTube channel. So ayan, pag-uusapan natin sa hapong ito mga ka-best friend. Okay mga ka-best friend, ang vlog natin ngayon, ang gagawin natin ay i-review lang natin itong trike natin na to, kasi 5 months na lang matatapos na itong trike na to mga ka-best friend. At after na to, matapos na ito, at marami na tayong babaguhin dito dahil sa atin na ito. So ayan, ito na yung ating trike mga ka-best friend. Talaga namang gamit na gamit kahit saan, at maraming purpose ang trike na to mga ka-best friend. Okay, so marami tayong mga binago dito sa trike na to. Unang-una mga ka-best friend, di ba pag bumili tayo ng trike, hindi ganito yung cover niya. So ayan, mapag-usapan natin yan mamaya. Ay, yung mga side cover, yan sa gilid. So yun, una tayo sa gulong, no? Simula na nakuha ko second hand dun sa Rusi, Tuguegarao branch. Yan. Kung mapapansin nyo, yung gulong niya sa harap ay stock pa rin yan mga ka-best friend. Wala akong binago dyan, pinalitan. Ayan, oh. So hindi pa nakatikim ng backlash ng ano yan, ng mga tireman. So stock pa rin yung gulong natin. Ito medyo budpud na nga. Ayan. Pero simula nung nakuha ko sa Chariot, ang nakuha sa Rusi, hindi pa ako nasubukang maplatan sa trike na to. So talagang bilib ako sa ganitong gulong. Talagang napakakunat nito mga ka-best friend. So yan, matibay talaga yan. Hindi ako naplatan yan simula nung kinuha ko sa Rusi. Ayan. So yan yung mga budgetan ko yan sa sunod na mga vlog natin, kasi magta-travel vlog tayo. So kailangan natin budgetan. Ang gulong natin kailangan bago. And then okay, next tayo. Next natin sa ating ilaw. Yung ating ilaw mga ka-best friend, yan, replacement na po yung ating bulb. Napalitan na po natin yan ng bago. As in yung original po yan. Ang bili ko pa ng ating headlight bulb ay nasa 110 pesos. So tugma po ito sa YTX, no? Sa YTX na brand ng Yamaha brand pala. So yun po yung tumugma dito na bulb. So sa mga subscriber at mga users natin ng Chariot, ang tutugma po dito na bulb ay yung pang YTX na bumbilya. So same lang sila ng bulb. Ayun. And the next natin yung ating signal light. Ito medyo medyo kukupas na talaga yung kulay niya. Yan. So ito na naman yung budgetan natin, pero okay pa naman siya sa gabi. Talagang maganda pa naman yung reflection ng ilaw dito sa loob ng housing niya. Kaya nga lang meron tubig, so need na lang yan talaga palitan ng bago. So gawin nating LED yan, kasi naka halogen bulb yan mga ka-best friend. Okay, next tayo dito sa kanyang shock. Yung shock natin mga ka-best friend, talagang need na po yan i-repair. Kung sa bagay, kinuha ko yan sa Rusi. Ganyan na po talaga yung shock niya, kinakalawang na, as in lubas na yung fluid, yung oil niya sa loob. So yan, may diferensya na yung kanyang shock nito. So yan yung mga babadgetan pa natin na kailangan ipaayos yan, yung kanyang suspension. And then the next side mirror natin. Itong side mirror natin ay pangalawang palit ko na to. Yung una nabasag dahil inatras ng ating kasama. Yung pangalawang palit natin, ang unang palit natin yung nabasag din. So inatras din ng ating kasama. Nasagi ng isa ding Chariot na cargo type sa nabasag. Ito yung pangatlong side mirror na binigay din ng isa nating kasama na nakasagi. So pinalitan niya. Itong pinalit niya pang Sigma 250 na Rusi. So yan, okay naman mga ka-best friend. Talagang matibay na side mirror yung binigay niya. So yun, siya kasi nakasagi, kaya obligado siyang nagpalit niyan mga ka-best friend. Okay, sunod natin pag-uusapan itong kanyang frame. Ito guys, yung ating frame
o yung ating windshield kung tawagin natin. Meron pong rubber dito sa gilid. Yan. Meron pong rubber yan. So nakapittings yung ating salamin para lang hindi mahulog itong ating windshield. So dati kasi nagkakaproblema ako din sa loob. Ito papakita ko sa inyo. Kinakalawang po yan sa loob. Dito yung mga bakal-bakal dyan, kung ano man yung mga frame. Basta yung mga frame nito kinakalawang. So pinapasok kasi ng tubig sa loob. Ang ginawa ko mga best friend, nilagay ko ng silicone sealant. Ito sa gilid. Yung mapansin nyo, may sealant po yan. Yan. Napunta doon sa palibot po yan para lang hindi yung ating windshield, hindi mapasukan ng tubig itong rubber at pumasok doon sa loob ng ating trike. So dito kasi dumadaan yung tubig, sumusuhot sa gilid. Yan, so yun, silicone sealant lang. Dito may mga space yan dito, malalaki ng kawang dyan. So yung solusyon na nilagay ko ay silicone sealant, yung number 1 ko na idea na naisip. So yun, okay na. Nung nilagyan ko na siya paikot, wala na siyang tagas. So next, sabi ko dati parang mahirap ito kasi tag-ulan na. Yan, katulad nito, tag-ulan na, magpapasok na yung August, September, talagang andyan na yung pasukan ng tag-ulan. And then naisip ko talagang mababasa ako nito pagdating sa biyahe. Nakakuha ko ng idea dun din sa kung paano gawin yung mga trike, no? So bumili ako ng plastic cover kasi sabi ko kakayanin naman ng plastic cover na makapal. So yun, bumili ako ng cover na makapal at bumili din ako ng mga screw. Ayan, so ayan, may mga screw kayong makikita dyan. Then sa gilid nagbili ako ng aluminum. Ayan, kasi ayan, kung mapapansin nyo, may nakalagay po talaga dyang screw kasi binutasan ko na sa taas. Yan, so tinukod ko dito. Una kong nilagay ito lang. Ito lang. Yan. So huli na tong makapal. Nung nilagay ko yan mga ka-best friend, sabi ko parang gumagalaw. No? Gumagalaw ito. So tinutulak ng frame itong ating aluminum. So kino-compress niya kaya gumaganito yung ating frame. So sabi ko walang tibay. The next, ito na nga, may cover na. Yan. Okay, hindi na tayo nababasa sa loob. At talagang safe ang driver dito. Yan, kasi nga wala nga ulan na pumapasok din sa loob. Talagang ligtas na mga best friend yung driver. At sabi ko parang mahina itong frame. At pinalagyan ko nito. So ito naman, tube bar, pinalagay ko sa halagang 300 pesos. Yan, kasama na to. So yun, after ko napalagay, yung itong mga ka-best friend ay tumibay-tibay na, hindi na siya gumaganito ganito. Hindi na siya nagko-compress kasi nga may tumutukod sa baba at sa taas may kapit o may tibay. Kaya nga yun mga ka-best friend, ang nagasto ko dito lahat ay nasa 3K, 3,000 lang. At yung cover, yung mga screw, lahat po yan mga silicone sealant. Dito po yan sa harap, no? At next natin pag-usapan mga ka-best friend, ito. Okay guys, ito yung isa sa pinakamahal na nagastos natin dito sa trike na to dahil nga kailangan talaga dahil yung ating unang tulda ito mga ka-best friend, ang kulay ng unang tulda natin ay green. Yan, green po yung stock niya, tolda niyan. So ito yung medyo malaki nating nagastos dito sa ating trike. Kasi yung dito, bandang itaas, mga ganyan sa likod ay sira na mga ka-best friend. So dito yung unang nasira, yan dito. Kasi sa ganyan, sa hangin ay talagang masisira po yung lona o yung cover niyan. So yun, pumunta ako sa Madela Upholstery, Madela Upholstery dito sa Tuguegarao. So nung pinasukat ko doon, siguro mga after 1 day lang, nakuha ko na itong tulda. So ako din yung nag-design nito. Yan dito, pag gano'n pahaba. So ang ginawa ko, pag gano'n na lang, pahaba na lang siya. Para yung tubo dito, yung dalawang tubo ay lumapat sa gilid, hindi po tabingi. So hindi ko ginaya yung stock na tulda. And then pinadamihan ko rin na lagay ng lock. Yan, hindi ko siya pinapix doon mismo sa gilid. So, alak lang. Dinamihan ko na siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang pinalagay ko na lock para mas matibay. Then, ayan. Meron din dito sa kabila, tagusan. Lagyan ko rin ng zipper. May mga lock din yan guys. So, ganoon din dito sa likod. Yan. Dito sa likod, ako rin nag-design ito mga ka-best friend ng ating pintuan. Ayan.
So mga 1 year mahigit na itong ating tulda. So goods pa naman, di pa naman napupunit. Ulan init, talagang matatag itong Maruyama. Maruyama brand po yan mga ka-best friend ang ginamit ko. Kaya napakatibay niyan, Maruyama brand. At next, okay. At nung naisip-isip ko, nitong bago lang, kasi nung nakaraan ay nag-travel tayo papuntang Calao Cave. Yan, medyo malakas yung ulan. Sabi ko talagang in case na lumakas yung ulan, mababasa tayo dito. Naisip ko ito. Yan, itong sliding tela. O yung tawag nito, yung parang tulda rin sa gilid, no? So, ang ginawa ko, nagpataya ko nito, pinasukat ko doon sa kaibigan natin. Sa Maynila pa yan galing. Yan. Ito, waterproof siya. Ang tela na hindi nababasa o sa kabila, yan, hindi tumatagos yung tubig sa kabila. Para siyang raincoat, pero tela siya. Hindi po talaga kinakapitan to ng tubig. Pagka pumatak yung tubig dito, buo-buo lang siya, hindi siya kumakalat. At hindi siya tumatagos. So, grabe, ang ganda nito. Ang bili ko nito guys ay 100 yung isang side, 100 pesos. 100 pesos din doon. Ayun, at 200 pesos, meron na tayong cover sa gilid. And then, naisip ko rin na pag nilagyan ko niyan, walang bracket sa baba, kaya nagpalagay na ako nito, itong tube. Tawag nito yung solid bar. Ayan, nilagay ko pati yung tube bar doon sa gilid. Kasi plano ko, lalagyan ko rin dito ng rubber para hindi makita yung, hindi matalsikan yung ating paa ng tubig. So ayan, nakaabang na yan siya dyan, itong tube bar para sa ating rubber. And yun. Yan yung mga nagastos natin. Ang nagastos ko yan, 200 to 50. Bali na sa 550 lahat ang aking nagastos. So, okay na yun mga best friend. Medyo nakamura na tayo dyan sa pagpalagay ng ating anong mga protection para sa atin dyan. And then, next. Okay. Sa araw kasi, mahina yung ilaw nito kasi naka-LED siya. 3 na LED lang yung kanyang signal light. No? So, ang ginawa natin mga ka-best friend, naglagay tayo ng isang additional na signal light. Ayan, kulay ano po yan, kulay dilaw po yung ilaw niyan. Ito, so nilagay ko yan kasi itong stock niya na ilaw na bulb ay mahina po yan, 3 lang po yan sa kabilang side. Kaya sabi ko, delikado sa kasunod natin pagka in case na liliko tayo na hindi na mapansin, baka tayo ay mabangga, no, sa gilid o banggain tayo ng motor kasi matulin ang motor pagka hindi niya mapansin na liliko tayo. So ayan, kahit araw man yan, pansinin po yan, no? Ilaway natin guys, no, para makita rin ninyo na yung trike nyo, pwede nyo rin lagyan ng mga ganyang design. Okay, ayan, no? Ganyan po yung ilaw nya. Yan, napakaliwanag po yan sa gabi, pero hindi naman siya masilaw, maliwanag lang po talaga siya sa gabi. Maganda yan kasi ano rin, protection din sa atin pagka tayo ililiko mga ka-best friend. Yan. So, yun yung mga additional na nilagay natin dyan. Ano lang yan siya, parang agaw pansin lang pagka tayo liliko dyan mga ka-best friend. Okay, punta tayo dito sa loob. Yan. Ito yung sa loob naman, naglagay tayo ng upuan doon, pang bata. Yan. Ito yung upuan, talaga pong manipis to. Kaya lang masakit sa puwet ng mga ating pasahero. Kaya ang ginawa ko ay pinalagyan ko ng foam, Uratex po na foam, sorry. Uratex po na foam ang pinalagay ko dyan. Medyo makapal at hindi na po masakit sa puwet. Kaya kahit tumagtag man ang gusto, ang ating trike ay hindi na po yan masasaktan na yung ating mga pasahero. So, yan. Nilagyan ko rin ng insulator para hindi mainit, no, pagdating ng summer. And then meron din tayong solar setup doon. So, pwede tayo mag-charge ng cellphone dyan, mga gadgets, no? Ayan. So, may pan din tayo na nilagay. Yun. So, i-set up ko pa yun kung saan ko ilalagay. Meron din tayong jack. Yung jack ko pang 1 tons yan. Pang sasakyan yan mga best friend. Kaya pagka maplatan tayo, walang problema sa pag-angat ng ating trike. Hindi tayo mahirapan dyan. Yun. Yun yung mga update natin dito sa trike na to. At hindi naman po siya naging problema dahil less po sa maintenance. Madali lang siya i-maintain ang ating trike. So,
ito pa yung ibang mga diferensya nung kinuha ko itong trike na to. Nung bago ko kinuha ito ay wala na po itong odo o wala na siyang speedometer, putol na po yan. Hindi na po gumagana to lahat dito. Ang gumagana lang po dito yung gear indicator, neutral indicator, signal light indicator, at mga switches. Yan lang po yung mga gumagana dito guys nung kinuha ko sa Rusi. So meron na siyang mga defective parts, no. Yun, yung tangke natin okay pa naman, di pa naman kumukupas yung kulay niya, goods pa naman, no. Merong laman niya na 14 liters. Yan, okay na okay pa naman itong mga best friend. Naglagay na rin tayo dito ng insulator. So yan yung mga update natin dito sa ating trike. No, ang ginagamit natin na oil dito ay iba-ibang klase. So marami na rin tayong ginamit na mga langis-langis dito simula nung nabili natin to. Nag-umpisa tayo doon sa mga Castrol. Yan, medyo mahal din yun, Castrol, Petron, mga original po yan. Rusi na oil, talagang sinubukan ko yon. 20W50 yung viscosity. At code, nakita ko rin maganda rin yung code, medyo mahal nga lang, nasa 280 code. Tapos itong huli natin ginamit, itong Bajaj, no? Sa lahat ng nagamit ko ng mga oil, itong Bajaj ang pinakamagandang gamitin guys, itong Bajaj RE na oil. So matining yung makina at maganda, smooth talaga siya itakbo. At yun nga ang pinagbago, at nanibago ako doon sa Bajaj na oil. Napakaganda guys itakbo. Pakiparinig ko sa inyo yung tunog. Doon kasi sa mga oil na ginamit ko, medyo wild yung makina, pero ito talagang subukan natin para marinig ka. Yun, no? So napakatining po niyan mga best friend. Diyan ko nakita yan na maganda talaga gamitin yung oil ng Bajaj. Tining ng makina natin guys. Talagang very recommended yung ganyang langis, no? Spark plug natin nasa 1 year na rin yan. So papalitan ko na rin yan mga best friend after this month. At para laging kondisyon yung ating makina. So ang pagpalit ko ng langis guys, kasi putol yung ating odometer, pinapalitan ko siya every 2 months. Ganyan, kasi katid sundo lang naman sa estudyante yung ginagawa ko dyan, kaya hindi naman gaano gamit na gamit. Yan. So dito tayo sa loob. Yan, ito yung sa loob mga ka-best friend. Yan, ito naman yung solar natin. Dobat pa nga, walang init kasi. Yan. Hindi yung ating battery. So yung oil na ginamit natin na huli, Bajaj po yun. Very recommendable. Napakatining na makina, tahimik na makina guys, no? So yun, sa mga may trike dyan, sa mga subscribers natin at followers na gustong gumamit ng Bajaj oil, okay po, maganda po yung result nya. So next project natin, papalitan natin ng gulong. Yan, palitan po natin ng gulong yan. Papayos natin yung shock nya sa una. Yan, then yung rubber doon sa kanyang molye, kasi yung rubber doon pudpud na o pitpit. So anuhin natin yon, ayusin pa natin ito mga ka-best friend para talagang makaabot ito ng bagyo. O yan, sa mga may Rusi Chariot dyan, baka gusto nyo nang ipakondisyon, kondisyon nyo na guys. Yan, okay na okay mga ka-best friend. Yan, hanggang dito na lang yung ating review dito sa trike na to. Okay na okay po pagdating sa kargahan, pang negosyo, pang travel. Very recommended, matipid, 27 liter per kilometer, per liter. 27 kilometer per liter yan mga best friend. Napakatipid niya. At marami tayong may karga dyan. Okay na okay pagdating sa pang negosyo guys. Thank you guys for watching .